Kabanata 371. Tinanong ni Lucas, gaano pa katagal? Nag-isip si Luna, 10, hindi, 5 na lang. Mabilis lang ako. Dahil natatakot siyang mag-alala si Judy, mabilis siyang tumayo at naghanda ng umalis. Pero dahil sobrang dulas ng bathtub, nadulas siya at muling nahulog sa braso ni Lucas. Ay, Lucas, ano yang matigas na yan? Napakagat ni Lucas sa bigat ng pagkakahulog niya at pinigilan ang kamay niya na may mahawak ang iba. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may mahigpit na ngipin, ano sa tingin mo? Hindi pwede, paanon mangyayari ngayon kanina pa ako nakatayo, at ngayon lang ako nahulog, di ba? Parang lava mula sa isang apokaliptikong bulkan ang tingin ni Lucas sa kanya, naglalagablab ang mga mata. Halos halata na ang sagot. Iba ka. Espesyal ka. Hintayin mo, babalikan kita para tulungan. Malinaw na hindi naiintindihan ng dalagang ito kung ano ang kahulugan ng mga salitang basta niyang sinabi. Sa simpleng paliwanag, ang epekto ng mga salitang iyon sa kanya ay para bang malakas na Viagra. Kaya habang kausap ni Luna si Judy, sa labas, nagliliyab at kumakulo ang katawan niya. Nakaramdam ng pagkakasala si Luna, kaya mabilis siyang umalis sa bathtub bago tuluyang mawala sa sarili ang Great Demon King na ito. Tumakbo siya papunta sa pinto habang bumulong, "Be good, hintayin mo ako." Ang huling 3 salita ay sadyang itinuro niya sa lugar 3 pulgada lang sa ibaba ng pusod ni Lucas. Bumalik siya sa sala. Pakiramdam ni Luna, tapos na ang audition na na-miss niya, kaya sinabi niya kay Judy, "Miss Judy, ayos lang. Hindi ko lang talaga naisip ng maayos. Gustong-gusto ko rin kasi itong script na to, kaya gusto ko itong makuha. Siyempre, inihanda ko rin ang lahat. Pero kung ganito na ang nangyari, pipili na lang ako ng ibang script. Hindi naman ganun kalaki ang problema. Ganito talaga ang industriya ng showbiz, hindi lahat smooth sailing." Mabilis na rin na ibalik ni Luna ang kanyang magandang disposisyon. Nang makita ni Judy, na hindi naman masyadong naapektuhan si Luna, huminga siya ng maluwag. Hindi mo rin kailangang magmadali ngayon. Katatapos mo lang sa mahabang promo period. Magpahinga ka muna ng ilang araw bago ka magsimula sa bagong show. Aayusin ko ang ilang variety shows at interviews para sa'yo. Heto ang ilang detalye, tingnan mo kung may magustuhan ka. Sige, salamat, Miss Judy. Matapos silang magpaalam at habang handa na siyang ihatid si Judy, palabas, bigla namang tumayo ang bisita at sinabi, "Luna, pahiram muna ng toilet mo." Agad na sumigaw si Luna, "Hindi pwede." "Bakit naman?" tanong ni Judy, nang may kuryosidad. Mabilis na nag-isip si Luna ng sagot at ipinaliwanag, "Naalala ko lang, barado pala ang toilet." Bababa na lang ako para sa public toilet." Sige." Sa wakas, naihatid na niya si Judy, nang ligtas. Halos bumagsak si Luna sa pagod. May kapalit talaga ang mga broken promises. Talagang ibinigay niya ang lahat para sa relasyon na ito. Pero hindi pa natatapos ang kanyang pakikibaka. May isang pasaway pa ring Great Demon King na kailangan niyang alalayan. Nakabalik na ako. Mabilis na pumasok si Luna sa banyo at hinayla ang shower curtain. "Big boss, lumabas ka agad." Umalis na si Miss Judy. Tapos, kinamot niya ang ulo at nagtanong, "O gusto mo, dito ka na lang." Ang sagot ni Lucas ay isang mabilis na paghila gamit ang mahabang braso, agad siyang hinayla sa bathtub sa kanyang baywang at niyakap ng mahigpit. Sa kakaibang magaspang na boses, at sinabi niya, "Dito." "Oh, okay." Kanina, okay lang ang pakiramdam ni Luna, pero ngayon medyo kinakabahan siya, hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay niya. Boss, pwede bang hintayin mo muna ako sandali?" Tahimik lang si Lucas. Tumingin siya sa naglalagablab na mga mata ni Lucas. "Gusto ko lang sanang malaman kung paano ito gumagana." Nakakahiya, nagpanggap siyang marunong kanina. Plano niyang makalabas na lang ngayon, pero biglang nanlamig ang utak niya. Kailangan niyang ma-recharge. Biglang may narinig siyang kalansing ng bakal. Ang tunog na iyon ay galing sa metal belt ni Lucas habang tinatanggal niya ito. Sa maliit na espasyo, parang babala ito sa kanya kung ano ang malapit nang mangyari. Pakiramdam ni Luna, hindi niya siya papakawalan. Nilagay ni Lucas ang kamay ni Luna sa kanyang umbok na harapan, habang ang pawis niya ay nagiging mainit sa malalambot na daliri ni Luna. Ang init na nagmumula sa kanya ay halos matuno ang balat niya, at mas malalim kaysa karaniwan ng tinig niya. "Hindi mo na kailangang mag-check, ituturo ko sa'yo." Habang nakadikit ang mga palad niya sa katawan ng lalaki, pakiramdam ni Luna ay parang nasusunog ang kamay niya. Sa huli, hindi na siya makagalaw at halos wala ng sariling kilos, dahil si Lucas ang nagpatuloy sa lahat, iniikot ang mga kamay niya ayon sa matagal na niyang nais. Matapos ang ilang sandali, gamit ang mainit na tuwalya, maingat na nilinis ni Lucas ang mga kamay ng dalaga. "Ayos ka lang ba?" Natagpuan ni Luna ang kanyang dila at nasabi ng may pagkaabala, "Pagod na ang mga kamay ko." Nasaktan na ang mga binti niya, at ngayon halos hindi na rin gumagana ang mga kamay niya. Siya nga ang nag-alok ng tulong. Masyado niyang na-underestimate ang lakas ng Great Demon King. Ang inosente niya talaga. Bigla siyang natakot sa kung ano ang mangyayari kapag sinimulan na niya ito ng todo. Pasensya na, dahan-dahang hinaplos ni Lucas ang noo niya.
Tingnan siya ni Lucas ng tamad, parang hayop na kakakain lang ng napakasarap na pagkain. Sa kabila ng kanyang panlabas na malamig na anyo, may kakaunting sensuality sa kanya at mas nakakaakit siya kaysa dati. Namangha si Luna. Grabe, ang Great Demon King na ito ay sobrang gwapo. Ito na ang upgraded version niya. Bigla niyang naisip na baka hindi rin naman masama ang magsakripisyo ng isang kamay para dito. Isang kasiyahan ang mamatay sa mga bisig ng ganitong kagwapuhan. Hinawakan ni Lucas si Luna sa kanyang mga bisig at dinala sa kama, habang humiga siya sa tabi niya at kinausap siya, hindi siya pinakawalan. Bakit dumating si Judy? Medyo kumulimlam ang mukha ni Luna. Para sa akin, masamang balita ito, pero baka para sa iyo ay mabuti. Naalala mo ba yung script na gustong-gusto ko at pinilit kitang payagan na mag-cast ako? Oo, naaalala ko. Hindi ko nakuha. Ayaw mo sigurong ako ang gumanap, di ba? Bahagyang tumango si Lucas. Ma'am. Talagang magandang balita. Sobrang delikado kasi ang mga eksena sa script. Kahit pwede namang mag-stunt doubles, sigurado si Luna na siya mismo ang magpe-perform. Tumingin si Luna sa lalaki. Pakiramdam niya, talagang may magical powers ang Great Demon King. Naalala niya ang sinabi ni Lucas sa kanya, ngayon mo lang ako nakumbinsi. Kung mabaigo ka sa audition, hindi kita tutulungan, naiintindihan mo. Mas masahol pa ang nangyari ngayon. Hindi pa nga siya nakapag-audition. Kabanata 372. Nang makita ang pagkadismaya sa mukha niya, hinaplos ni Lucas ang buhok ni Luna at pinawi ang pag-aalala niya, makakahanap ka ng mas maganda. Tinanggap ni Luna ang mga salita niya bilang obligadong pampalubag loob lamang. Pakiramdam pa rin niya ay nakakalungkot na hindi siya nakasali sa audition. Sa totoo lang, kahit binigyan siya ng pagkakataon, baka mabaigo siya lalo na kung may action scene na kailangan. Sa kondisyon ng kanyang sugatang binti, sigurado siyang hindi siya makakapasok. Nakakalungkot. Sana nga matupad ang sinabi ng Great Demon King at makahanap siya ng mas maganda. Naramdaman ni Lucas ang kanyang kalungkutan, kaya sa banayad na tono ay sinabi, pupunta tayo sa isang date bukas. Kumikinang ang mga mata ni Luna. Talaga, ano ang gagawin natin? Horse riding, skiing, parachuting, o shooting practice? Time siyang tinignan ni Lucas. Manunood lang ng tanawin. Natahimik si Luna. Tanawin, puno ng pangamba ang mukha niya. Sige, basta kasama kita, boss, masaya na kahit manood lang tayo ng TV. Optimistiko na sabi ni Luna. Maswerte siya na kahit papaano, may pagkakataon siyang makalabas. Sige, magpahinga ka ng maaga. Susuduan kita bukas ng umaga. Sige, good night. Habang pauwi, habang nagmamaneho si Lucas, tumunog ang kanyang telepono. Nakita ni Lucas ang pangalan ni Russell sa screen. Isinuot niya ang Bluetooth earphone at sinagot ang telepono. Hello. Isang excited na tinig ang sumagot, Lucas, may singles, party kami bukas. Close friends lang ang iniimbitahan. Gusto mo bang sumama? Tumugon si Lucas nang hindi man lang nag-iisip, hindi. Kakabalik lang ni Becky, isipin mo na lang na welcome party ito para sa kanya, pilit ni Russell. Next time. Mahalaga ang linggong ito para sa kanya. Hindi niya pwedeng sayangin ang oras sa walang kabuluhang bagay. Hindi sumuko si Russell. Marami ditong magagandang babae. May ilan na halos kapareho ni Luna. May mga mas maganda pa sa kanya. Hindi mo kailangan mag-stick sa iisang puno. Palitan mo na lang target. Hindi. Na-frustrate si Russell. Hindi ka talaga darating. Sinabi ko na sa kanila na pupunta ka. Ano ginagawa mo sa bahay buong araw? Huwag mong sabihin na kailangan mong magtrabaho. Wala namang gaanong nangyayari sa kumpanya mo ngayon. Matapos ang litanya ni Russell, sumagot si Lucas, hindi bagay sa akin ang theme nyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi bagay sa iyo ang theme. Naguluhan si Russell. Hindi ako single. Napatulala si Russell. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, isang malakas na sigaw ang dumating sa telepono, ano? Lucas Ford, may girlfriend ka na pala nang hindi mo sinabi sakin. Ano nangyari sa pagiging friends natin? Traidor ka. Gusto na sanang sunugin ni Russell si Lucas sa galit niya noon din. Ilang buwan pa lang ang nakalipas mula nang marinig niya na may gusto si Lucas, at sa oras na iyon, pakiramdam niya ay nag-hallucinate siya. Ngayon, nangyari ang hindi inaasahan. Personal na sinabi ni Lucas na may girlfriend na siya. Ang legendary na single na lalaki, si Lucas Ford, ay lumisan na sa rank ng mga single. Nasa alanganin si Russell. Nagpadala si Russell ng mga salitang may halong sama ng loob, kailangan mong pumunta bukas. Dalhin mo siya, ipakilala mo siya sa lahat. Hindi pwede na ako lang ang masaktan sa balitang ito. Halata, ang huling pangungusap ang pinakabigat. Hindi ako available bukas. Huwag kang magsinungaling. Anong gagawin mo? May date ako. Natungangan na lang si Russell. Kinabukasan, pumunta si Lucas para sunduin si Luna. Nang makita ang dalaga na nakatayo sa pintuan, ang kanyang karaniwang expressionless na mukha ay tila lumambot. Karaniwan, nagsusuot si Luna ng casual na damit, at minsan pati medyo boyish ang hitsura. Pero ngayon, nakasuot siya ng fluffy pink na dress at may makapal na puting down jacket na may hood. Pinatalas ang bahagyang kulot niyang buhok at suot niya ang pink na heart-shaped crystal hairpin na regalo ni
Little treasure, may suot pa siyang pink boots na may tainga ng kuneho. Sa madaling sabi, eksaktong hitsura niya ang isang masonereng maliit na kuneho. Ikaw. Dahil labis na kakaiba ang outfit niya sa kanyang personalidad, walang masabi si Lucas. Lumapit si Luna at kumapit sa braso ni Lucas. Lucas, cute ba ako? Bahagyang umuubo si Lucas, nakatutok ang tingin sa cherry pink na labi ng dalaga. Cute nga, bakit biglang ganito ang suot mo? Ma'am, ito ang first official date natin. Siyempre, magpapaganda ako. Talaga namang nagpaganda siya ng maayos. Pagkababa nila, binuksan ni Jackson ang pinto at napamangha nang makita ang maliit na kuneho sa tabi ni Lucas. Ano ba ito? May mali ba sa Lady Boss ngayon? Ang suot niya ay sobrang cute. Ang girly, hindi talaga ito katulad niya. Ang mga hindi nakakakilala sa kanya ay siguradong mahuhulog sa kanyang charm, pero ang mga nakakaalam ay magugulat. Kabilang si Jackson sa huli. Pinagpakalma niya ang sarili at hinatid ang sasakyan papunta sa private flying strip ni Lucas. Tinitingnan ni Luna ang helicopter sa harap nila, punong-puno ng paghanga. Mag-helicopter tayo. Saan tayo pupunta? Malalaman mo rin. Maingat siyang tinulungan ni Lucas na sumakay sa helicopter. Pagkalipas ng 20 minuto, lumapag sila sa isang open grass area. May private car na naghihintay sa kanila paglapag nila. Napaka-luxury at komportable ng biyahe, at ang mga tanawin sa daan ay nakakagaan sa mata. Sa biyahe, nakita ni Luna ang mga pasilidad dito, may golf course, horse paddock, hot springs, shooting range, at pati ski track. Lahat ng ito ay gustong-gusto niya. Nakita ni Lucas ang mukha niya na nakadikit sa bintana sa excitement at dahan-dahan niyang inilagay ang ulo ni Luna sa kanyang balikat. Hinailan ni Luna ang manggas ng kanyang jacket at tiningnan siya na kumikislap ang mga mata. Boss, ang saya dito. Talaga ba na para lang sa tanawin tayo dito? Ma'am. Lucas, naririnig mo ba iyon? Ang ano? Ang tunog ng puso ko na nadudurog. Hindi nakapagsalita si Lucas. Nang makita ang pagkadismaya ng dalaga, huminga siya at sinabi sa driver, punta tayo sa horse paddock. Punong-puno ng excitement si Luna. Horse riding. Gustong-gusto niya ang horse riding. Pagdating nila, excited na tiningnan ni Luna ang mga stables. Gusto niyang sumakay sa pinaka-wild na kabayo. May grupo na rin ng mga tao sa stables at tinutulungan sila ng may-ari na pumili ng mga kabayo na sasakyan nila. Biglang tumingin sa kanila ang isa sa mga gwapong lalaki sa grupo. Wow, Lucas. Kabanata 373. Nang makita niya ang lalaki at ang grupo ng mga tao, naipit si Lucas sa awkward na sitwasyon. Hindi niya inasahan na si Russell ang mag-organisa ng kanilang pagtitipon dito sa lugar na ito. Ano, Russell, sino ang binanggit mo kanina? Lucas, nasaan siya? Hindi ba niya plano pang pumunta ngayon? Ah, talagang ang si Lucas ito. Kasabay ng sigaw ni Russell, lumingon ang grupo ng tao at lahat ay nakatingin kay Lucas at Luna. Pagkatapos, nakita nila ang cool at composed na si Lucas na naka-black suit, kasama ang isang girlie na nakasuot ng fluffy pink na dress. Ano yon? Anong nangyayari? Nakakapit ang dalaga sa braso ni Lucas na parang maliit na kuneho. Lahat ay nabulabog sa kanilang nakita. Nalito si Luna sa bigla ang atensyon ng napakaraming tao. Napakurap siya at mas mahigpit pang kumapit sa braso ng Great Demon King. Hinaplos ni Lucas ang buhok ng dalaga. Umikot ang bibig ni Russell at pagkatapos ay sinabi niya sa mga kaibigan, hindi niyo ba tinanong kung bakit hindi pumunta si Lucas ngayon? Eto na, ito ang dahilan. Traidor, may girlfriend siya. Anong sinabi mo, Russell? May girlfriend si Lucas. Paano ito posible? Sigurado ba kayong hindi lang siya kapatid o ganoon? Kapatid, hindi ko naalala na may kapatid ang pinsan ko. Biglang lumapit sa kanila ang isang babae at maingat na pinagmasdan si Luna. Pinsan, ito ba ay ang magiging future cousin-in-law mo? Casually na sinabi ni Lucas. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang babae kay Luna, ito ang pinsan ko, Lucille. Hello, bati ni Luna. Ngunit hindi mukhang friendly si Lucille, kaya hindi rin nagpakita ng sobra sa pagbati si Luna. Nanginginig sa pagkabigla si Lucille, ang future cousin-in-law ko. Talaga bang girlfriend mo siya? Bakit siya magkakaroon ng isang mahina at girly na kuneho bilang girlfriend? Hindi niya maintindihan ang panlasa ni Lucas. Paano niya nagustuhan ang ganitong klase ng babae? Sa puntong iyon, lumapit ang isang babae sa likod ni Lucille. Naka-black riding suit siya at may whip sa kanyang balakang. Nakasuot ng slick boots, ang kanyang cool na aura ay bagay sa eleganteng itim na kabayo sa kanyang tabi. Tumayo siya sa harap nina Lucas at Luna, tumitig kay Luna, at pagkatapos ay kay Lucas. Matagal na tayong hindi nagkita, Lucas. Tiningnan ni Luna ang babaeng ito, at agad niyang naramdaman mula sa kanyang tinikling instinct na may masamang balita sa babaeng ito. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Lucas habang kalmado niyang sinagot, welcome back. Tiningnan ng babae si Luna nang may pressure, bakit hindi mo kami ipakilala sa kasama mo? Ang girlfriend ko, si Luna. Tiningnan niya si Luna at bahagyang yumuko. Si Rebecca Jones. Isang pangalan lang, walang iba pang pagpapakilala.
Nagpakita si Luna ng inosenteng ekspresyon at bati kay Rebecca. Hello. Nanatili siyang malapit kay Lucas at nagsalita ng kakaunti. Kasama ng kanyang kasuotan, nagbago rin ang kanyang personalidad, tulad ng isang maliit na kuneho. Bagaman alam ni Lucas na parte lang ito ng kilos ni Luna, natunaw ang kanyang puso at mas banayad ang tingin niya sa dalaga kaysa dati. Pagkarinig nila sa kumpirmasyon ni Lucas, lahat ay napatingin, tulala sa gulat. Totoo nga, girlfriend talaga niya ang dalaga. Ang lalaking halos walang hinahangad sa mundo, matagal nang pinag-uusapan kung sinong babae ang maaaring makaagaw ng puso niya. Isang mahinahon ba o isang napakaganda? Isang mapagbigay o romantiko? O baka isang matatag na businesswoman na tulad niya? Napakarami nilang naisip na posibilidad, ngunit ni minsan ay hindi sumagi sa isip nilang, isang maliit, maamong bunny ang magpapabagsak kay Lucas. Ang malambot at napaka-cute na nilalang na ito ay nakadikit lang ng mahigpit sa braso ni Lucas. Sa unang tingin, parang hindi sila bagay. Ngunit habang tinitingnan nilang mabuti, napansin nila ang pagbabago, ang dating malamig na presensya ni Lucas ay tila lumalambot. At tuwing tinitignan niya ang dalaga, para bang dumadating ang tagsibol. Isang himala. Hindi ko akalaing aabot pa ako sa araw na makikita ko ang babaeng nakaantig sa puso ni Lucas. Iba talaga ang babaeng ito. Tama, hindi ko ma-imagine na ganitong klase ang gusto niya. Ang hirap tanggapin. Akala ko gusto niya ay kapantay niya, o kahit papaano ay mas mature. Nagpakakul pa naman ako sa harap niya. Tapos, gusto niya pala ang isang maamong bunny. Hindi makatarungan. Ano bang iniisip ni Lucas? Hindi sila bagay tingnan. Halatang marunong lang siyang magpakyot. Huwag kang magpakatanga, si Lucas ay hindi karaniwang lalaki. Hindi pinansin ni Russell ang usapan at diretsong lumapit sa dalawa, pasan-pasan ang buong emosyon sa mukha. Hindi ba sabi mo hindi ka pupunta? Hindi sinasadya ito, malamig ngunit kalmado na sagot ni Lucas. Kumorba ang labi ni Russell na parang mababaliw. Ano ba ito, tadhana? Inakala kong kahit sino pa ang mang-iwan sa akin, ikaw ang huli. Pero Lucas, grabe ka. Dinibdib ko yon. Aniya, dramatiko pa. Natahimik si Luna, para bang sinumpa ni Russell si Lucas na maging single habang buhay. Pero oo, nakagugulat nga. Sa kanilang lahat, si Lucas pa ang pinakaunang nagka-girlfriend. Ngayong nandito ka na, sumama ka na sa amin. Masigla pang iniaya ni Russell. Sumingit agad si Rebecca, matagal na mula noong huli tayong mag-ride. Gusto mo bang makipagkarera? Oo nga, harapin mo ang hamon, dagdag ni Russell. Tumingin si Lucas sa dalagang nakasandal sa kanya. Kayo na muna, hindi siya maaaring sumakay ng mag-isa. Nairita si Russell. Pwede ba, tama na yung pang-aasar mo sa aming mga single. Nanigas ang mukha ni Rebecca at tumagos ang titig kay Luna. Samantala, tahimik na umaray sa loob si Luna. Paano naman niya hindi kayang sumakay mag-isa? Nag-aalala lang ang Great Demon King na baka maging masyado siyang wild, kaya bantay sarado siya. Kabanata 374. Pagkatapos batiin ni Lucas ang mga kaibigan niya, dinala niya si Luna upang pumili ng kabayong gusto nito. Nanlaki ang mata ng may-ari ng ranch nang makita niyang may kasama itong girlfriend. Agad niya silang inakay patungo sa pinakamagagandang kabayo sa lugar. Mr. Ford, ano sa tingin ninyo dito? Bagong dating lang nito, isang purebred mula mismo sa British Royal Horse Barn. Masiglang pagpapakilala ng may-ari. Wow, ang astig. Hindi na maalis ang tingin ni Luna sa kabayong kulay itim na parang sinag ng gabi. Ang mga purebred mula sa United Kingdom ay kilala sa bilis lalo na sa short at medium races. Isa sa mga kabayong naroon ay kilala na sa buong mundo dahil sa takbo nito. At ang ipinapakita sa kanila ng may-ari ngayon ay ang pinakamagaling sa lahat. Mas lalo pang dekalibre kaysa sa kabayong pinili ni Rebecca. Tahimik lang si Lucas habang sinusuri ang paligid. Kaya tinanong ng may-ari si Luna, nagustuhan mo ba, Miss Windsor? Tumanggaw siya ng buong tuwa. Oo, Lucas, kunin na natin ito. Siguradong napakasarap nitong sakyan. Hindi na siya makapaghintay. Ngunit sa huli, napatingin si Lucas sa kabayong kulay kayumanggi. Ihanda mo yung kabayong yan. Ha, yan po, Mr. Ford, sigurado po kayo. Nagdududa pang tanong ng may-ari habang tinitignan ang mas maliit na kabayo. Inilapit iyon ng may-ari, hinaplos ni Lucas ang ulo nito, at marahang isinubsob naman ng kabayo ang mukha nito sa kamay niya. Tumanggaw si Lucas, ito ang kukunin namin. Napabuka ang bibig ni Luna. Lucas, pony ito, hindi ba? American pony. Tinignan lang siya ng lalaki at bahagyang nagangat balikat. Bakit? May problema ba? Halos maiyak si Luna. Siyempre may problema. Ang American pony ay para sa mga bata. Hindi kalayuan, nagkakarera sina Rebecca at Russell. Nang makita ni Russell na may hawak na maliit na pony si Lucas, aksidenteng nahulog siya mula sa kabayo. Ha, Lucas, ano ba yung kabayong pinili mo? Nakakatawa sobra. Napahinto siya sa pagkarera, nakahiga sa damuhan habang tawa ng tawa na parang mababaliw. Huminto rin si Rebecca sa ibabaw ng mataas na purebred nito. Nang makita ni Luna si Russell na nang-aasar at si Rebecca sa magarang kabayo nito, sabay tiningnan ng sarili niyang pandak na pony, halos maiyak na siya. Sobra na to.
Lumambat ang puso ni Lucas nang makita ang lungkot sa mukha niya. Napahawak siya sa sentido bago lumapit at hinawakan ang kamay ng dalaga. Dinala niya ito papunta sa cool at napakalaking purebred na sinasakyan ni Russell. Pagkatapos niyang may akyat si Luna sa kabayo, sumampa rin siya at niyakap ito mula sa likuran. Masaya ka na. Nanumbalik ang sigla niya. Hinaplos ni Luna ang ulo ng kabayo, at lalo siyang natuwa. Paglingon niya kay Lucas, mabilis niya itong hinalikan. Lalong nanigas ang mukha ni Rebecca sa nakita. Halos mabulag naman si Russell sa sobrang PDA. Buisit, hindi ko akalaing ganito umasta si Lucas pagdating sa babae. Malamig na sambit ni Rebecca, hindi siya karapat-dapat kay Lucas. Nadismaya si Russell at bahagyang umubo. Kung tutusin, hindi naman sukatan ang pagiging karapat-dapat pagdating sa pag-ibig, di ba? At kahit ilang beses pa lang niya nakilala si Luna, alam niyang hindi ito basta-bastang maliit na bunny lamang. Keep going. Hinato ni Rebecca ang kwitan ng kabayo ni Russell. Pagkatapos ng isang ikot, si Rebecca ang nanalo at unang nakarating sa finishing line. Mukhang lutang at dejected si Russell. Hey, hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng konting chance? Sinalubong siya ni Lucille, halatang humahanga kay Rebecca. Becky, ang galing mo. Paano mo alam ang napakaraming bagay at paano ka mas magaling pa sa karamihan? Mas magaling pa kaysa sa mga lalaki. Ikaw lang ang kilala kong extraordinary bukod sa pinsan ko. Sumulyap si Lucille kay Luna na nasa mga bisig ni Lucas, halatang hindi masaya sa nakita. Napakunot ang ilong niya, para bang ikinukumpara ang eksena sa high-grade cabbage na inangkin ng isang baboy. Ikaw dapat ang perfect partner ng pinsan ko. Hindi ko alam kung bulag ba siya. Hindi ko akalaing magiging kasing babaw din siya ng ibang lalaki. Paano siya naloko ng babaeng tulad niyan? Nanahimik si Rebecca nang marinig ang sinabi ni Lucille, at unti-unting naging malamig ang ekspresyon niya. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao sa paligid, halatang sumasang-ayon kay Lucille. Si Lucille ay pinsan ni Lucas kaya pwede niyang sabihin ang gusto niya, ang iba. Nakikiayon lang ng tahimik. Nakakadismaya raw ang babaeng nagustuhan ni Lucas. Kung pipili siya ng babaeng karapat-dapat sa kanya, walang duda na si Rebecca iyon. Magkababata sina Rebecca, Lucas, at Russell. Lumaki silang magkakasama at magkaibigan ang kanilang mga pamilya. Ka-level siya ni Lucas at maraming young, talented men ang may gusto sa kanya. Pero sa totoo lang, para lang talaga siya mabait at malapit kina Lucas at Russell. Ang personality niya ay tugma sa personalidad ni Lucas, parehong proud perfectionists. Noong akala ng lahat na sila na ni Lucas, biglang nagbago ang direksyon ng negosyo ng pamilya nila at nag-migrate sila overseas 7 taon na ang nakalipas. Pagkatapos niyang humanga at umagaw ng atensyon dahil sa galing at ganda niya, bigla siyang nawala. Habang lumipas ang mga taon, lalo pang lumaki at gumanda ang negosyo ng pamilya Jones, at hindi na bago ang makarinig ng tungkol sa legend ni Rebecca. May master's degree siya sa business and administration sa murang edad, at ang galing niya ay halos ka-level ni Lucas. Dahil tumatanda na ang mga magulang niya at nangungulila sa bansa, nagdesisyon silang bumalik at syempre, sumunod si Rebecca. Kaya akala ng lahat, pagbalik ni Rebecca, sila na ni Lucas. Pareho silang single at nasa perfect age para magpakasal. Bukod pa roon, tugma ang personalities nila at bagay na bagay sila tingnan. May ilan pang ang nagsasabing na natiling single si Lucas dahil hinihintay niyang bumalik si Rebecca. Pero sino ang mag-aakalang ganito ang mangyayari? Isang maliit na bunny ang nakakuha kay Lucas. Nagulat ang lahat, para itong biglang katawa-tawa. Mas nakakagulat pa, ayon kay Russell, mukhang isa lang siyang small celebrity. Pagkatapos nilang sumakay, tinulungan ni Lucas si Luna na bumaba. Hindi niya ito pinahintulutang maglakad. Sa halip, buhat-buhat niya ito papunta sa resting area para hindi matamba. Bakit hindi mo siya hayaan? Sobra mo naman siyang inispoil. Reklamo ni Lucille. Maingat na inilapag ni Lucas si Luna sa upuan, saka nagbuhos ng mainit na gatas. Hinaypan pa niya ito para lumamig ng kaunti bago iniabot sa babae. Ingat, mainit. Nagdilim ang ekspresyon ni Lucille. Kabanata 375. Napalihis ang tingin ng lahat at napaubo ng bahagya. Isang pambihirang tanawin. Kilala si Lucas bilang malamig at walang puso pero malinaw na ganun lang siya dahil wala pang taong kayang magpabago sa kanya noon. Lalong nangganyo ang lahat. Anong kapangyarihan ba ang mayroon ng maliit na bunny na ito para mahulog si Lucas ng ganito katindi? Napansin ni Luna na nakatitig sa kanya ang lahat, at daman niya ang isang partikular na malamig na titig. Sumulyap siya kay Rebecca, saka tinanong si Lucas habang nakadikit ang hintuturo sa kanyang baba, tila nag-iisip. Anong relasyon mo kay Rebecca? Magkakilala ang pamilya namin noong bata pa kami. Lumaki kaming halos magkasama, tapat na sagot ni Lucas, walang itinatago. Sadya namang nilakasan ni Luna ang boses, oh, so childhood friends kayo. Tumanggaw si Lucas, sa isang banda. Napakurap si Luna, saka nagkunot ang noo. Hoy, Lucas, nagseselos ako ngayon, hindi mo ba nahahalate? Bakit wala ka man lang sinasabi? Nagulat si Lucas, nagseselos ka. Siyempre, lahat ng kaibigan mo, pati ang pinsan mo, iniisip nila na mas bagay sa'yo si Rebecca.
Parang ikaw daw ay isang exotic flower tapos ang kapareha mo ay, gaya kong parang bullshit. Bulong na reklamo ni Luna. Nakalimutan na niya, pero ngayon ay bigla niyang naalala kung sino nga ba si Rebecca. Ang mga Jones at Fordell ay parehong iginagalang na pamilya sa Imperial. At kahit nagbago ang direksyon ng negosyo ng mga Jones kaya kinailangan nilang lumipat sa abroad, lalo pang lumago ang kanilang pangalan. Lahat ng usap-usapan tungkol kay Rebecca ay puro papuri, sa kagandahan niya, talino, at talento. At totoo, bagay sila ni Lucas. Naakit si Lucas sa pagseselos ni Luna, at tinitigan niya ito ng may munting ngiti sa mga mata. Bakit mo sinasabi yan? Para sa akin, ikaw ang dagat, ikaw ang kagubatan. Napakiling si Luna, litong-lito. Ha, bakit naman? Tinitigan siya ni Lucas na parabang siya ang bituin sa langit, at mahinang sinabi. I love you like how the fish loves the sea, like how the birds love the forest. Hindi mo kayang takasan, hindi ito maihiwasan. Sa sandaling iyon, nagpasabog ng malalaking paputok ang isip ni Luna. Ang kanyang mga salitang puno ng lamang, diretsyong humila sa bawat hibla ng puso ni Luna. Bigla, crash, bumagsak ang baso ni Rebecca sa sahig. Agad tanong ni Lucille, anong nangyari, Becky? Mapatla ang mukha ni Rebecca habang umiiling. Wala ito. Hindi naririnig ng iba ang pinag-uusapan nina Lucas at Luna mula roon. Pero si Rebecca, marunong siyang magbasa ng labi, at kanina pa niya tinititigan ang dalawa. Like how the fish loves the sea, like how the birds love the forest. Hindi siya makapaniwala na sinabi ni Lucas ang mga katagang iyon sa ibang babae. Walang kamalay-malay si Russell kaya lumapit siya matapos magpahinga. Hoy, Lucas, pupunta kami sa shooting range. Sasama ka. Shooting, baril. Nagliliwanag ang mga mata ni Luna na parang 500 watt bulb. Hindi siya makasakay dahil sa sugat niya pero sa shooting, kamay lang ang kailangan. Ayos, dapat di ko na tinanong, bulong ni Russell. Lumingon siya kay Luna. Little Bunny, gusto mo bang sumama? Tumanggaw-tango si Luna na parang woodpecker na gumagawa ng butas sa puno, habang hinihila ang manggas ni Lucas. My dear master, pwede po ba, please? Oo. Pagdating nila roon, nagulat si Luna. Hindi niya inasahan na ganoon kalaki ang shooting range. Tinatayang umaabot ito sa 1,500 square feet at may dalawang standard multi-purpose shooting ranges, bawat isa ay may 9 na professional targets. Bukod pa rito, napakakumpleto ng koleksyon ng mga baril. Mayroon pang weapon exhibition na naglalaman ng iba't ibang klase ng handguns, rifles, machine guns, at marami pang iba. Maging mga sundalo ay madalas pumunta roon para mag-target practice. Si Luna naman, paikot-ikot ang tingin sa lahat ng sulok maliban sa daan sa harap niya. Kung hindi lang siya hinahawakan at inaakay ni Lucas, malamang na nabangga na siya sa poste. Totoo pala ang sinabi ng pinsan ni Lucas, sobra niya itong inaalagaan. Sa tuwing kasama niya si Lucas, para bang iniiwan niya ang utak niya sa bahay, at basta na lang sumusunod sa bawat hakbang ng lalaki. Pagdating nila sa mismong shooting range, pumili agad si Russell ng baril, halatang may balak gumanti. Becky, halika, isa pang kompetisyon. Natalo ako sa horse riding pero babawi ako sa shooting. Isali mo ako. Pati ako. Balancing halo ang grupo ni Russell, parehong lalaki at babae. At kahit malakas ang hilig ng mga lalaki sa firearms, hindi rin naman baguhan ang karamihan sa mga babae. Dalawa lang ang nagtatanong kung anong baril ang pinakamainam. Nakapili silang lahat ng gagamitin, saka nagsuot ng protective glasses at earmuffs, handang simulan ang shooting. Bang, bang, bang. Sunod-sunod ang mga putok, at lumabas sa tally counter ang kani-kanilang scores. 10 ang pinakamataas na puntos, at may decimal pa ang bilang. Karamihan ay nakakuha ng mga 8 points, habang ang mas bihasa ay umaabot ng 9 points. Nakakuha si Lucille ng 9.2 at tuwang-tuwa siya. Oy, nakakuha ako ng above siyam. Ang swerte ko. Paglingon niya, napanganga siya nang makita ang scores ni na Russell at Rebecca, pareho silang 9.9. Kahanga-hanga. Wow, Russell, Becky, ang galing nyo. Lumabas na rin ang final scores para sa 3 rounds. Si Russell, 9.9, 9.7, 9.8. Si Rebecca, 9.9, 9.9, 9.7. Tinalo siya ni Rebecca ng 0.1 point lamang. Siyempre, kay Rebecca ang pinakamataas na score. Namangha ang karamihan. Asahan na, ang galing talaga niya. Becky, pinapahiya mo kaming mga lalaki ah. Nagreklamo si Russell. Hala, natalo na naman ako, hindi pwede to, rematch. Tawanan ang lahat. Hahaha, Russell, tigilan mo na. Sa atin, si Lucas lang ang posibleng tumalo kay Becky. Kaya't lumingon siya kay Lucas. Hoy, Lucas, ano bang ginagawa mo? Sumali ka. Pero, nahulog ang bunny ears sa boots ni Luna, kaya nakasquat si Lucas sa sahig, maingat itong inaayos. Napakurap si Russell, hindi niya kinaya ang sobrang sweetness. Nang marinig ni Luna na inaanyayahan si Lucas, napatingin siya rito, gulat na gulat. Boss, marunong ka pala mag-shooting. Tara, tingnan natin kung sino mas magaling. Hinailapan niya si Lucas sa sobrang excitement.
Hoy, Little Bunny, Annie Russell, marunong ka rin palang bumaril. Matapang na sagot ni Luna. Siyempre, magaling ako rito. Bang! Pinaputok niya ang baril, diretso sa target. Lumabas ang score. 6.3 points. Ang galing niya daw. Kabanata 376. Pagtingin ni Luna sa kakilakilabot na score, napahinto siya sa pagkagulat. Mukhang naapektuhan talaga ng outfit ko ang performance ko ngayon. Tumawa si Russell at agad siyang inimo. Ayos na yan, at least tinamaan mo ang target. Hinaplos ni Lucas ang ulo niya, saka siya rin sumubok. Nakakuha siya ng 6.2 points, bahagyang mas mababa pa kaysa kay Luna. Tinapik ni Russell ang balikat ni Lucas at napabuntong hininga. Bro, bilang ko na to, ito na yata ang pinakamahirap na score na nakuha mo sa buong buhay mo. Ang 6.2 na nakuha ni Lucas ay mas nakakagulat pa kaysa sa isang perfect 10. Hindi pinansin ni Luna ang pang-aasar ni Russell at masayang lumapit kay Lucas. Boss, ang talas mo talaga. Mabuka pa lang sana ang bibig ni Lucas nang biglang tumunog ang cellphone niya, tawag mula sa bahay. Mabilis na nawala ang anumang emosyon sa mukha niya habang tumitingin kay Luna. Maglaro ka muna, sagutin ko lang ang tawag. Sumenyas pa siya kay Russell, na para bang iniiwan muna si Luna sa pangangalaga nito. Kumaway si Russell na parang pinapaalis siya. Sige na, sagutin mo na, bilis. Pagkaalis ni Lucas, agad lumakas ang mga bulungan ng mga tao na kanina'y tahimik sa presensya niya. Nakakatawa, kahit yung girl sa grupo natin na walang kaalam-alam, naka-7. Tapos yung babae ni Lucas, may gana pang sabihing magaling siya. Puna ni Lucille na may pang-OEM. Umiling naman ang isa pang babae. Siguro para sa kanya, magaling na yon. At least tinamaan niya ang target. Sa totoo lang, nagulat ako na hindi siya nag-miss. Bakit kaya kasama ni Lucas ang ganyang kainutil? Nakaka-curious. Sige nga, may lakas ba ng loob na magtanong? Ako, hindi. Nagiging magalang lang ako dahil kay Lucas, pero hindi ko talaga kayang makipagkaibigan sa kanya. Tahimik na nilinis ni Luna ang baril habang pinakikinggan sila. Kilala na niya ang ganitong uri ng tao, mga taga-upper class ng Imperial. Mga anak ng malalaking negosyo, o mga prinsipe at prinsesa ng mga mataas na opisyal. Kung mabait man sila kay Luna, iyon ay dahil lamang kay Lucas. Maya-maya, may nagsabi kay Rebecca. Becky, mas close kayo ni Russell kay Lucas. Pwede mo bang kausapin si Lucas? Sabihin mo sa kanya na huwag siyang magpaloko sa ganyang babae. Sumagot si Rebecca ng malamig. Malalaman din niya sa huli. Kapag huli na ang lahat, pag nalaman niya, naloko na siya. Nanginginig na sa inis si Lucille habang nakikinig sa kanila. Namula ang mukha niya sa hiya, hindi niya matanggap na ang perpektong pinsan niya ay nalilinlang ng babaeng ito. Sumisiklab sa galit, hindi na niya napigilan. Lumakad siya papunta kay Luna at mariing sinabi. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo para mapasama sa pinsan ko. Sabihin mo kung ano ang kailangan para lumayo ka sa kanya. Mabilis na sumingit si Russell sa pagitan nila. Hoy, ano ba, nandito tayo para mag-enjoy. Tigilan mo na yan. Hindi ako nagwawala, talagang hindi ko matanggap, paano naging karapat-dapat ang babaeng to para sa pinsan ko. Habang pinapakalma pa ni Russell si Lucille, mahigpit na hinawakan ni Luna ang baril bago kumurap ng inosente. Lumayo sa pinsan mo, madali lang. Umangat ang gilid ng labi niya, bahagyang mapanukso. Talunin mo lang ako. Ikaw, anong sinabi mo? Talunin ka, napakurap si Lucille, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Luna. Maging si Russell ay napataas ang kilay sa gulat. Muli namang kumurap si Luna, tila ba hindi niya alam kung bakit hindi nila magets. Shooting, napansin ko kasi na ayaw ninyo sa akin dito. Kaya ganito na lang, kung sino man sa inyo ang makatalo sa akin sa shooting, makikipag-break ako kay Lucas. Pero kapag ako ang nanalo, pakiusap lang, maging mas magalang kayo sa susunod. Kung gusto nilang iligtas si Lucas mula sa kanya, sige, bibigyan niya sila ng pagkakataon. Nanigas ang lahat sa sinabi ni Luna. Ano raw, baliw ba ang babaeng ito? Napakahirap abutin ang posisyon niya sa tabi ni Lucas, ang posisyong wala pang ibang babae sa Imperial ang nakamit pero dahil lang sa init ng ulo, handa niyang ipusta ang relasyon nila. Akala nila bilang isang celebrity, marunong siyang makiramdam at umiwas sa gulo. Pero hindi, mukhang baliw nga siya. Nakakatawa, nakakalungkot, at kawawa si Lucas. Wala ni isa ang nagkakala na haantong sa ganito ang sitwasyon. Halos mabaliw na si Russell. Little Bunny, anong ginagawa mo? Hintayin mo na lang bumalik si Lucas at maaayos din to. Bakit mo siya ipinupuste? Gusto mo ba talagang makipaghiwalay? Nasisiraan ka na ba? Hindi man alam ng iba, pero si Russell lang ang tunay na nakakaintindi kung gaano kaseryoso si Lucas pagdating kay Luna. Lubos, sukdulan. Kahit siya, hindi niya maintindihan kung anong espesyal dito sa babae, pero hindi niya pinakikialaman ang pagpili ng kaibigan niya. Samantala, unti-unting naintindihan ni Lucille ang sinabi ni Luna. Habang kagat ang ibabang labi, napagtanto niya ang hindi kapani-paniwalang katotohanan. Tanga nga talaga ang babaeng ito.
Akala niya noon, magiging napakahirap mapaalis si Luna. Pero kung ganito kadali lang pala. Seryoso ka ba? Tanong ni Lucille, sinisiguro kung totoo ang narinig. Oo, tumango si Luna nang walang pag-aalinlangan. Ayos, naka-record ang sinabi mo, kaya wala ka ng atrasan. Ngiting tagumpay si Lucille. Simulan na natin. Pero pinigilan siya ni Luna. Sandali. Bakit? Umaatras ka na. Nanlilisik ang mata ni Lucille. Umiling si Luna. Iuulit ko lang, sinabi kong kahit sino dito ang makatalo sa akin. Kaya pumili ka ng representative nyo. Fine, fine, ako na. Sagot ni Lucille, hindi man lang siya sineseryoso. Para sa isang newbie na nakascore lang ng 6.3, ang dalagang ito ay kay daling talunin. Pero ngumiti lang ng banayad si Luna. Pag-isipan mo muna, kung ako sa'yo, pipiliin ko yung pinakamagaling sa grupo nyo. Para hindi mo sabihin na hindi ako naging fair. Natahimik ang lahat. Saan nanggagaling ang confidence na to? Naiinis na sana si Lucille at pilit ng magvo-volunteer, pero lumapit si Rebecca at marahang tinapik ang balikat niya. Lucille, ako na. Napakunot ang noo ni Lucille. Becky, hindi siya karapat-dapat maging kalaban mo. Ngunit sagot ni Rebecca. Mas mabuti ng sigurado. Napaisip si Lucille. Oo nga naman, malaki na ang tsansang matalo si Luna, pero mas mabuti nang walang kahit anong aksidente. At si Rebecca ang pinakamagandang pagpipilian. Si Becky ang nararapat na magparusa sa babaeng ito. Kabanata 377. Nabahala si Russell dahil ipinangako niya kay Lucas na aalagaan si Luna. Akala niya paranoia lang ang ginagawa ni Lucas, pero sino ang mag-aakala na mangyayari na ang ganito sa loob lang ng ilang minuto ng kanyang pagkawala? Hindi, walang kwenta to. Agad na sinubukan ni Russell na pigilan sila. Napatingin sa kanya si Rebecca nang may matinding titig. Russell, huwag kang makialam. Paano ako hindi makikialam? Becky, nagbibiro lang siya. Huwag niyo na to gawin. Pilit niyang pinakiusap. Napatulala si Luna at nagreklamo. Hindi ako nagbibiro, seryoso ako dito. Sa sandaling iyon, gusto na sanang masiraan ng ulo si Russell. Damn it, hayaan na lang akong mamatay. Sinubukan niyang tumulong ng todo, pero lalo lang pala nitong pinapalala ang sitwasyon. Ang babaeng gusto ni Lucas, tila wala ni isa ang makakaintindi ng kanyang logic at common sense. Russell, tingnan mo mismo. Siya ang nagsuggest at seryoso to. Sumusunod lang ang mga babae dito, huwag kang makialam. Pinaalis ni Lucille si Russell ng mabilis para hindi niya masira ang pagkakataon. Maliban kay Russell na nag-aalala, lahat ay excited na sa mangyayari. Pero hindi rin gaanong nakaka-curious dahil predictable naman ang magiging resulta. Hindi ko kasi akalain na ganito katanga ang babaeng ito, baka nag-a-acting lang siya, bulong ng isang tao sa gilid. Siya, nag-a-acting. Kahit mali lang ang tira niya kanina, hindi siya ganun kagaling. Hindi rin siya nakikipagkompetensya kay Lucille ngayon. Siguro kay Rebecca, hindi rin siya gumamit ng buong lakas niya nang nakipagkompetensya kay Russell. Tama, kung ganun, baka talagang magkaproblema tayo dito. Ikaw muna, sabi ni Luna. Tahimik lang si Rebecca, ibinigay niya ang protective glasses at earmuffs, hinawakan ang baril, at tumutok sa target. Malinis at matalim ang kanyang posture. Kitang-kita na maraming taon na siyang nag-e-ensayo. Tumingin si Lucille kay Luna at bulong. Si Becky ay 10 taon nang nagta-target shooting. Hindi mo siya matatalo. Good luck, Becky. Pumikit si Rebecca at huminga ng malalim, pinipilit mag-concentrate. Kahit na mukhang mahina si Luna, para kay Lucas ito, kaya wala siyang palusot para magkamali. Tahimik na huminga ang lahat, pati si Lucille ay nanahimik. Umupo sa mesa si Luna at naghikab ng bahagya. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan ni Rebecca ang kanyang mga mata. Bang! 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 3 tira, sunod-sunod. Agad na lumapit ang lahat para tingnan ang score ni Rebecca. Napatingin silang lahat sa gulat. Unang shot, 9.9 points. Pangalawang shot, 10 points. Pangatlong shot, 10 points. Isang 9.9 at 2 perfect score. Nakakamangha, halos professional level na ito. Grabe, Becky, ang galing mo. Ang astig mo. Idol talaga kita, masiglang sigaw ni Lucille. Napamangha si Russell. Damn it, Rebecca Jones, grabe ka. Kailangan mo bang gawin to? Nakamit niya ang ganoong kataas na score para lang mapalaya si Luna. Kung tama ang kanyang alaala, ito ang unang pagkakataon ni Rebecca na makakuha ng ganitong mataas na puntos. Lumalim ang ekspresyon ni Russell habang tinitingnan ng matindi ang babaeng may baril sa kamay. Kahit gustong ipares ng lahat si Rebecca at Lucas bilang couple, kilala niya ang dalawa at alam niyang magkaibigan lang sila. Ngunit ngayon, hindi na siya sigurado matapos makita ang pag-uugali ni Rebecca. Parang sinasabi ng kilos ni Rebecca ang gusto ng lahat. Becky, ang galing mo. Paano mo nagawa yan? Astig. Namangha ang lahat sa husay niya sa shooting. Pagkatapos ay tumingin sila kay Luna, inaasahan ang kanyang pagkahiya. Paano niya haharapin ito? Lumapit si Lucille kay Luna, parang triumphant rooster, bahagyang pinataas ang dibdib. Tingnan mo yan, isang 9.9 at 2 perfect 10. Anong sasabihin mo pa? Tumingin si Luna kay Lucille at simpleng umiling.
Wala akong sasabihin. Ayos, tandaan mo ang sinabi mo. Makikipag-break ka sa pinsan ko. Maraming saksi dito. Hindi natatakot si Lucille na babawiin ni Luna ang kanyang sinabi. Naniniwala siya na hindi magiging ganito kapilya ang babaeng ito. Kapag binaliwala niya ang pangako, hindi na siya marerespeto sa circle ng mga kaibigan ni Lucas. Mahina lang na bulong ni Russell. Game lang to, huwag mo masyadong seryosohin. Hindi mo pwede desisyonan si Lucas ng ganito. Nagmadaling tumapik ng paa si Lucille sa galit at nagreklamo. Russell, anong problema mo? Bakit patuloy mo siyang pinoprotektahan? Napakunot ang noo ni Rebecca at tiningnan si Russell nang hindi natutuwa. Tiimbagang si Russell at lumapit kay Luna para manawagan. Sige, sabihin mo na sa lahat na nagbibiro ka lang. Talaga bang plano mong makipaghiwalay kay Lucas? Nagreklamo si Luna. Syempre hindi. Kung hindi siya girlfriend ni Lucas, siguro sinigawan na sana siya ni Russell. Pero pinigilan niya ang sarili at kinimkim ang galit. Kung ganoon, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo ako pinakinggan kanina? Ano ang plano mo ngayon? Huwag mong isiping babawiin mo ang pangako mo ngayon. Hindi kita papatawarin. Ang babaeng walang hiya na binabawi ang salita ay hindi karapat-dapat maging pinsan ko. Habang iniisip ni Russell kung paano maaayos ang sitwasyon, hindi tumitigil si Lucille sa panggigipit kay Luna. Magulo ang sitwasyon. Biglang tumahimik ang lahat, dumating na si Lucas. Pagkakita ni Lucille kay Lucas, agad siyang lumapit at nagreklamo kay Luna. Pinsan, ang babaeng ito gumawa ng pusta kanina. Kung matalo namin siya sa shooting, makikipag-break siya sa'yo. Natalo na siya kay Becky. Ginamit ka pa niya bilang pusta. Kasuklam-suklam. Ano, natigilan si Lucas sa narinig. Crap, bakit laging nandyan ang Great Demon King kapag nakikipaglokohan siya? Nag-alala si Luna. Kanina, relax pa siya. Pero parang gusto na lang niyang matapos ito, agad siyang tumayo at tinutukan ang target kahit hindi tinitingnan. Bang, bang, bang. Tapos itinapon ang baril at lumapit kay Lucas, kumurap at pinino ang mukha. Hindi kita ipapatalo. Lumabas ang resulta, 30 puntos. Kabanata 378. Nakangiti at medyo kinakabahang tumitig sa kanya ang dalaga. Lucas, hindi ba ang galing ko? Purihin mo ako. Madilim ang ekspresyon ni Lucas, parang nagbabadya ng bagyo. Kakaalis lang niya sandali, at heto na naman ang gulo. Ngayon, humihingi pa siya ng papuri. Ma'am, ang galing mo, sagot ni Lucas. Hindi niya kayang labanan ang mga matang iyon. Tiningnan niya ang scores ni Luna at Rebecca at pinisil ang pagitan ng kanyang mga kilay. Gaano ba katapang ang babaeng ito? Kahit ganito ang personalidad niya, hindi may kakaila na kaakit-akit pa rin siya. Hindi napigilan ng puso niya ang sandali nang lumapit si Luna at sabihin. Hindi kita ipapatalo. Dahil dito, alam niyang magiging kanya siya magpakailanman. Para sa dagdag na saya, may espesyal na settings ang counter sa shooting range. Kapag may nakakuha ng 3 perfect 10 sunod-sunod, patutugtugin nito ang isang masiglang tone at i-aanonsyo ang targets na nakakuha ng perfect score. Pagkatapos ng set ni Luna, biglang tumunog ang masiglang musika at lumabas ang anunsyo ng kanyang perfect streak. Namangha ang lahat ng iba pang customer, kasama sina Lucille, Russell, at Rebecca. Professional ang pagkakasetup ng shooting range. Bukod sa paggamit ng tunay na baril at bala, karamihan sa mga guest ay tunay na mahilig sa armas o mga profesional, at napakabihira na may makakakuha ng perfect score. Ang streak ni Luna ay nagdulot ng malaking gulat. Kahit mataas na score ang ni Rebecca ay kahanga-hanga na, pero nang makita ang score ni Luna, tuluyan silang namangha. Hindi makapaniwala si Russell. Ano, nagbibiro ka ba? Natatabunan si Rebecca, hindi ma-accept ang resulta. Hawak ni Lucille ang counter para mas malapitan tingnan. Paano ito posible? May problema ba ang counter? Dapat may sira. Nasaan ang manager? Pakicheck itong makina. Isa na namang triple 10 points. Nanagang ka ba kay Russell? Ang maliit na bunny na tinitingnan niya kanina, biglang naging isang halimaw sa kanyang mga mata. Habang sinusubukan niyang unawain ang nangyari, narinig niyang may tumatawag sa kanya. Master Scott, lumingon si Russell at nagulat nang makita ang isang batang sundalo na nakauniporme. Marco, hindi ba ikaw ang security ni Uncle Zachary? Opo, ako nga, tumanggaw si Marco. Anong nangyari? Tanong ni Russell. May itatanong po ako, Master Scott, nandito po ba kayo kanina pa? Tanong ni Marco. Oo, nandito ako. Magaling. Alam niyo po ba kung sino ang nakakuha ng perfect streak sa ika-9 na target? Musician ni Marco. Napataas ang kilay ni Russell. Tungkol pala sa bagay na ito ang kanyang tanong. Siyempre, alam ko, yung babaeng iyon, sagot niya, bahagyang nagturo sa isang direksyon. Babae, napatingin si Marco sa gulat. Tumanggaw si Russell. Oo. Nagulat na siya sa katotohanan na babae ito. Paano kaya kung malalaman niya eksakto kung sino? Sino siya? Yung babae na kaitim. Tanong ni Marco, tumitingin kay Rebecca. Ngumiti si Russell na may halong misteryo. Malika, yung naka-pink na dress, puting fluffy coat, at bunny ear boots. Pink na dress, puting fluffy coat, bunny ear boots.
Pinagmasdan ni Marco ang isang babae sa tabi ng matangkad at malapad na lalaki, saka tumingin kay Russell at tumawa. Huwag kang magsinungaling, Master Scott. Iniutos ng chief na hanapin ko ang tao. Huwag mo akong biruin. Sino ang nagbibiro? Sagot ni Russell. Nandito ba ang chief mo ngayon? Opo, nandito siya kasama ang ilang kaibigan, pero nang marinig niya ang announcement, iniwan niya sila at agad na pumunta rito. Matagal ko na rin po siyang hindi nakita na ganito ka-excited, paliwanag ni Marco. Lumingon si Russell at, gaya ng inaasahan, nakita ang isang well-built na lalaki sa gitna ng crowd. Sino siya? Sabihin mo, siya ba yung lalaki sa tabi ng babae sa pink na dress? Mukhang CEO ng Ford Corporation, si Lucas Ford. Tanong ni Marco. Ngumiti si Russell ng may misteryo. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Yung maliit na bunny ngayon. Hinaplos niya ang balikat ni Marco. Pupunta ako sa chief at babatiin siya. Nakatayo si Marco nang walang masabi, nakatitig sa cute na dalaga na halos hindi makapaniwala. Paano nangyari yan? Kung kaya ng maliit na bunny na iyon makakuha ng 6 na sunod-sunod na 10 points, pwede na siyang sumali sa SWAT team. Lumapit si Russell sa chief at mainit na bumati. Matagal na tayong hindi nagkita, Uncle Zachary. Oh, Russell, nandito ka kasama ang mga kaibigan mo. Opo, Uncle Zachary, narinig ko kay Marco na may hinahanap po kayo. Tumango ang chief. Alam mo ba kung sino ang tao yun? Siyempre, sagot ni Russell, saka tinuro si Luna. Yung babae po sa tabi ni Lucas. Nakikita niyo ba siya? Sinabi ko na kay Marco pero hindi siya naniwala, kaya personal ko na po kayong sinasabihan. Kabanata 379. Yung babaeng iyon, tanong ng chief ng malalim ang iniisip. Ilang taon siya? Ano trabaho niya? Nasa school pa ba siya? Ano trabaho ng pamilya niya? Napangiti si Russell sa mga tanong niya. Uncle Zachary, ano ba ang iniisip niyo? Kahit na may anak kayong lalaki, hindi ba't 18 pa lang siya? Hindi ba masyado pang maaga na humanap ng manugang? At higit sa lahat, taken na ang babaeng ito. Siya ay girlfriend ni Lucas Ford. May girlfriend si Lucas Ford. Seryosong tanong ng chief. Opo, nagsimula lang silang mag-date kamakailan lang, tapat na sagot ni Russell habang tumatango. Nagpakita ng malalim na iniisip na ekspresyon ang lalaki at pagkatapos ay sinabi. Russell, tulungan mo akong tanungin ang babaeng iyon kung interesado siyang mag-enlist. Halos sumabog sa tawa si Russell sa ideyang iyon. Ganun ba? Naiisip niya na imposible ang ideyang iyon. Agad na nagsalita si Russell. Uncle Zachary, sa palagay ko dapat kalimutan niyo na yan. Pinahahalagahan siya ni Lucas na parang kayamanan. Binubuhat pa niya kapag pagod na ito sa paglalakad, saka sinamahan pa niya sa horseback riding para hindi mahulog. Nang umalis siya para tumanggap ng tawag, tiniyak niya na aalagaan ko siya ng maayos. Ang pagpapa-enlist sa kanya ay imposibleng mangyari. Sa katunayan, mas bata siyang itsura dahil sa suot niya ngayon. Graduate na siya sa university at professional actress na siya. Kaya, ang posibilidad na mag-enlist, halos zero. Nanghihinayang ang chief nang marinig ito. Sayang naman. Pawis na pawis si Russell. Kanina, narinig niya ang kanyang ama tungkol kay Zachary Smith na hindi basta-basta pinapalampas ang talentong may galing sa shooting. Mukhang totoo nga, gusto pa niyang lampasan si Lucas. Habang nakikipag-usap si Russell kay Zachary, muling kinuha ni Luna ang baril. Agad na nakatuon ang tingin ni Zachary sa dalaga. Bam! 6 points. Bam! 3 points. Bam! 3 points. Bam! 2 points. Namangha si Russell habang pinapanood ang mga tira ni Luna sa iba't ibang targets. Hindi ito tama, Uncle Zachary, hindi ako nagsisinungaling, ang 6 na perfect scores niya sunod-sunod kanina ay siya mismo. Siguro, baka hindi lang consistent. Bago nito, nakakuha rin siya ng 6-pointer. Diyos ko, niloloko ba siya ng batang ito? Ano ba ito sa mga tira niya? Halos mabaliw siya sa nerbiyos. Ngunit parang hindi namalayan ni Zachary ang tensyon. Ang tingin niya ay nakatutok sa bawat tira ni Luna. Unti-unting lumaki ang kanyang mga mata habang nagtatapos ang huling tira. Hindi niya napigilan ang humalaklak sa tuwa. Ang saya. Ang batang ito, talaga namang nakakatuwa. Nalilito si Russell. Anong nakakatuwa dito? Bakit hindi ko makita? Pagkatapos ng shooting, mahiyain na lumapit si Luna sa tabi ni Lucas at sinubukang mapasaya siya sa pamamagitan ng paggawa ng heart sign gamit ang kamay. Alam ko na ang pagkakamali ko. Sarangheyo, Big Boss. Diyos ko, ang puso ko. Namangha ang mga nanonood nang makita ang target sheet ni Luna. Tiningnan din ni Russell ang target sheet at agad na sumigaw. Diyos ko, ang mga bala na pinaputok ni Luna kanina ay bumuo talaga ng hugis puso. My Lord, paano nagawa ng maliit na bunny ito? Halos parang mangkukulam siya. Hindi nakatakataka na tuluyang nanabighani si Lucas sa kanya. Tiningnan ni Zachary ang target sheet at napatingin ng malalim. Ang batang ito, talaga namang nakakatuwa. Noon din, ganito rin ang trick ko para ligawan ang asawa ko. Paf, napanganga si Russell sa gulat. Hindi ko akalain, Uncle Zachary, ganun ba kayo kagaling noon sa panliligaw ng babae?
Siyempre, sagot ni Zachary, na may solemn na mukha ngunit may bahagyang ngiti na halos hindi mapansin. Matanda na siya ngayon, kaya kailangan niyang seryosohin at pamunuan ang mga talent. Palagi siyang may itsurang disiplina at old-fashioned na mahigpit. Pero nung bata pa siya, napaka-romantic niya. Russell, tulungan mo akong makilala siya. Gusto kong makilala ang batang ito, bigla na lang sinabi ni Zachary. Ah, opo, Uncle Zachary, sumunod po kayo sa akin. Diyos ko, hindi pa ba siya titigil? Sige na nga, hayaan na lang, haharapin ni Lucas ito. Hindi makatanggi si Russell, kaya pinangunahan niya si Zachary patungo kay Lucas at Luna. Pagkakita ni Lucas sa lalaki nasa tabi ni Russell, lumabo ang kanyang mga mata. Mr. Smith. Lucille, kamusta ang ama mo, maayos ba siya? Malusog ba? Salamat sa pag-aalala, maayos naman po si Dad. Magaling, siguro dahil sa disiplina ng militar, ilang pangungusap lang ng small talk, agad na nakatutok ang tingin ni Zachary kay Luna sa tabi ni Lucas. Batang babae, ang 6 na perfect shots mo kanina, ikaw ba ang may gawa ng lahat na iyon? Napansin niya ang hiya ni Luna, kaya ang karaniwang malamig at seryosong tono niya ay lamambot at bahagyang yumuko para hindi nakakatakot ang kanyang anyo. Hindi sinasadya, tiningnan ni Luna si Lucas bago tumango. Kahit casual ang suot at friendly ang pakikitungo ng lalaki, hindi may kakaila ang malamig na aura na dala ng isang veterano sa militar. Kitang-kita rin na siya ay may mataas na posisyon. Mas naging maingat si Luna. Pinili niyang obserbahan muna at alamin ang intensyon niya. Magaling, batang babae, ang galing mo. Ilang taon ka na ba nag-e-ensayo? Patuloy na tanong ni Zachary. Hindi naman talaga ako nag-e-ensayo. Kapag gusto ko lang, naglalaro lang ako, tapat na sagot ni Luna. Napamangha si Zachary, at lumiwanag ang mata niya. Batang babae, may talento ka. Gusto mo ba ng shooting? Tumango si Luna ng buong puso. Gusto ko po. Kung gusto mo bang mag-shoot araw-araw? Ngayon ay mas banayad na ang boses ni Zachary. Napatingin si Marco, na nastan sa karaniwang matindi at takot, pinalulugod na chief na sinusubukang kausapin ang batang babae. Talagang ibinuhos ng chief ang effort para mahikayat ang talent. Napansin ni Lucas ang intensyon ni Zachary at inakbayan si Luna bago mahigpit na paalalahanan sa mababang boses. Mr. Smith. Dito nag-clear ng lalamunan si Zachary at tumayo ng tuwid. Binigyan niya si Luna ng name card. Batang babae, sa susunod na gusto mong mag-shoot, hanapin mo ako. Hindi sapat ang shooting range na ito para sa'yo. Kailangan mo ng mas profesional. Mas profesional. Tumingin si Luna sa itim na name card sa kanyang kamay, pagkatapos sinubukan siyang tanungin. Northern shooting range po ba ito? Tumango si Zachary. Oo, yun mismo. Biglang kumislap ang mga mata ni Luna. Ito ang pinaka-profesional na shooting range at national level pa, karaniwan, ordinaryong sibilyan ay walang access dito. Sana, magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkita muli, wika ni Zachary bago umalis, halatang may panghihinayang sa mukha. Pag-alis ng lalaki, tiningnan ni Luna ang name card, pangalan at cellphone number lang ang nakalimbag. Zachary Smith, sino ba ang lalaking ito? Kabanata 380. Zachary Smith, sino ba ang lalaking ito? Bakit parang pamilyar ang pangalan? Naalala mo si Molly Smith, isa sa mga kalaban mo. Siya ang ama niya, ngayon alam mo na, paliwanag ni Russell. Narinig na niya dati na gusto ng pamilya Smith na ipakilala si Molly kay Lucas, pero malinaw na wala na ngayong pagkakataon. Sino ang mag-aakala na magkikita sila ni Zachary dito sa shooting range? At halos nakuha pa ni Zachary ang treasure ni Lucas. Ngunit may positibong bagay dito. Ngayon na alam ni Zachary na may girlfriend si Lucas, malamang hindi na niya iisipin pang ipakilala ang dalaga sa anak niya. Ano, si Zachary Smith, ang legendary Major General. Narinig ko noon na siya ang head sniper ng Special Task Force nung bata pa siya. Ang ama niya, si Arthur Smith, mahusay din sa marksmanship. Marami sa pamilya nila ang sharpshooters. Oo, nakakalungkot lang, ang mga anak niya ay hindi pumasok sa army. Siguro ito na ang isa sa pinakamalaking panghihinayang sa buhay niya. Lalo na yung anak na lalaki. Bilang infamous rich playboy ng Imperial, nagsimula na siyang gumawa ng gulo sa murang edad. Ang pamilya Smith, galing sa kanila ang magandang genes. Paano nagbago bigla ang genes ng anak na iyon? Habang pinapakinggan ang usapan sa paligid, napagtanto ni Luna kung sino ang chief. Ama ni Molly Smith, si Zachary Smith. Sa teknikal na aspeto, siya ay tiyak na kanyang tiyo sa dugo. Napaka-coincidence nito. Sa labas ng shooting range, sumakay si Zachary sa military SUV, tila medyo absent-minded. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa gwardya sa tabi niya. Marcy, tulungan mo akong imbestigahan ang background ng batang babaeng iyon. Tumango si Marco. Opo, Chief. Tumingin si Zachary sa labas ng bintana habang umiikot ang tanawin at napapailing. Matagal nang nag-e-ensayo ang pamilya Smith sa army, ilang henerasyon na. Ngunit ang anak na babae niya na si Molly ay walang interes sa armas o army, pinalaki ng kanyang ina bilang isang young lady.
Ang anak niyang lalaki, si Noah, mas useless pa at sana ay hindi na lang siya ipinanganak. Ngayon, nakilala niya ang isang batang babae na may hindi inaasahang talento sa shooting, at naramdaman niya parehong emosyon at inggit. Nagtataka siya kung sino ang mga magulang niya. Sa shooting range, hawak pa rin ni Luna ang name card nang biglang inagaw ito mula sa kanyang mga kamay. Kinuha ito ni Lucas. Agad na namula ang mga pisngi ni Luna at tumingin siya sa kanya. Lucas, bakit mo kinuha ang name card ko? Hindi mo na kailangan ito. Kung gusto mong pumunta, ihahatid kita, sagot ni Lucas na poker face lang. Natural na naintindihan ni Luna ang iniisip niya at hindi napigil ang tumawa. Walang problema, ang pinakamalaking hilig ko sa buhay na ito ay acting at ikaw. Hindi ako makikipagtulungan sa isang army general. Paano ko matitiis na iwan ka? Ma'am, ipinakita ng Great Demon King ang kasiyahan niya sa sagot ni Luna. Nay na si Lucille habang pinapanood ang dalawa na sweet. Bro, kahit panalo siya ngayon, totoo na ginamit ka lang niya bilang pusta. Wala siyang respeto sa'yo, wala siyang pakialam sa'yo. Bro, hindi mo ba naisip kung ano ang mangyayari kung siya ang matalo? Tinapunan lang siya ni Lucas, siya malamig at sinagot ng stone cold na tinig. Ako mismo ang babalik sa kanya. Nangangitim ang mukha ni Lucille at halos matambos si Russell. Napakabagsik ng sagot niya. Si Rebecca na nakatingin lang sa gilid, kinagat ang labi. Wala ng prinsipyo si Lucas sa babaeng ito. Si Luna, sa kabilang banda, ay labis ang tuwa at halos mapaiyak. Kahit matalo siya, babalik sa kanya mismo si Lucas. Napaka-sweet ng Great Demon King. Para sa Great Demon King, mula ngayon magiging masunurin na siya. Wala nang kalokohan pa. Nainas pa rin si Lucille at nanahimik siya nang tumingin si Lucas ng napakalamig na tingin sa kanya at sinabang. Kung ang paraan ko ng pagpapakilala sa kanya dati ay hindi malinaw, hayaan mong ulitin ko. Siya ang cousin-in-law mo. Ipakita ang tamang ugali. Noon, ipinakilala niya siya bilang future cousin-in-law. Ngayon, basta lang cousin-in-law. Ipinahihiwatig nito na talagang pakakasalan niya ang babaeng ito. Para lang paalalahanan si Lucille at ang lahat na huwag makialam. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dinala niya si Luna palayo. Sa likod nila, namula ang mukha ni Lucille. Totoo nga ang pinsan niya. Nagbibiro ba siya? Handa na ba talagang pakasalan ang babaeng ito? Sa pagkakataong iyon, dahil sa ipinakitang kahangahangang shooting skills ni Luna, bigla namang nagbago ang saloobin ng lahat. Tama, hindi natin dapat pinagdudahan si Master Lucas, kamangha-mangha ang batang ito sa isang iglap lang. Hindi nakapagtataka na napamahal siya kay Lucas. Eksakto, ang marksmanship niya, wow, nakakabilib. Malinaw ko pang natatandaan, unang beses, wala siyang earmuffs o eye goggles. Hindi man lang siya tumingin sa target. Pangalawang beses, hindi rin siya nag-aim. 3 putok lang at yung huling heart shape sa target, napaka-extraordinary, pati si Major General Smith, nabigla rin. Normal lang ba ang babaeng ito na C-list actress? Sino ang nakakaalam? Anong kalokohan ito? Kahit hindi siya ganap na useless, iisa lang ang galing niya. Bulong ni Lucille habang kumakapit sa braso ni Rebecca. Becky, huwag kang bababa sa level ng mga iyon. Kaunting trick lang to para lokohin ang lahat. Napakunot ng noo ni Rebecca sa pag-iisip. Tila na-underestimate niya ang babaeng iyon. Ngunit mabilis namang bumalik ang kanyang mukha sa karaniwang arrogance at walang pakialam na ekspresyon. Sa pagkakataong ito, isang pagkakamali lang ang nagawa niya dahil sa kanyang underestimation. Pagkalabas ni Lucas, tahimik na pinanood ni Russell ang ekspresyon ni Rebecca. Palay-pat-lipat ang tingin niya. Sa huli, hinawakan niya ito at dinala sa isang sulok. Anong nangyayari? Tanong ni Rebecca na nakasimangot. Nilagay ni Russell ang isang kamay sa balakang habang ang isa ay sa noo. Lumibot siya ng ilang beses sa parehong lugar, tapos sabi na may iritableng tono. Dapat ako ang nagtatanong sa'yo. Anong nangyayari? Ang asal mo ngayon, kakaiba. Ano ba ang intensyon mo? Ano sa tingin mo ang intensyon ko? Sagot ni Rebecca. Interesado ka kay Lucas, kusang bulalas ni Russell at piniga ang kamao. Hindi mo ba siya itinuturing na mabuting kapatid lang noon? Dahil hindi pa tamang oras noon. Ibig mong sabihin, gusto mo talaga si Lucas. Agad nagbago ang ekspresyon ni Russell at naging seryoso ang tono. Pero may girlfriend na siya ngayon, anong balak mo? Gusto mo bang maging third party? Girlfriend lang siya, may karapatan ako sa patas na kompetisyon. Baliw ka, biglang naisip ni Russell, parang hindi niya kilala ang taong harapan niya. Matatag si Rebecca sa kanyang desisyon. Kinukuha ko lang pabalik ang dati ng akin. Hanggang sa naaalala niya ang sarili, iisa lang ang tao sa kanyang paningin. At iyon ay si Lucas. Pareho sila ng IQ, hilig, hobbies, at background ng pamilya, lahat ng ito ay bagay sa kanila na sobrang compatible. Kaya hindi siya nagmamadali, palagi niyang iniisip na may magandang chemistry sila at nakatakda silang magsama. Kahit na nagkalayo sila sa mahabang panahon, hindi siya nagduda. Ngunit hindi niya inasahan. Pagbalik niya, ang nakatakdang kapalaran ay bigla ang nagbago. Ngunit hindi mahalaga, babaguhin niya ang di inaasahang pagbabagong ito.